Hello guys! Welcome back po ulit sa ating channel. Nandito na naman po si Nyox Digitech Channel para magbigay na naman po ng munting tips at kaalaman sa inyong lahat. So guys, may nag-request na naman po sa atin ng kung paano mag-install ng Play Store sa ating computer or laptop or sa ating desktop. So request niya ay paano ba maka-install sa ating mga laptop ng Play Store. Kung ano yung nasa cellphone natin gusto niyang ma-install sa ating mga laptop na ginagamit. So guys, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-install nito at kung paano ang unang gagawin, step by step, okay? So sundan nyo po yung video natin ito and shout out po sa mga nandyan nanonood and sa mga nagsusupport. Maraming salamat po. So meron tayo ditong laptop. Yan, ito yung ating laptop na pinagpapraktisan palagi. Bagong laptop to. So unang-unang gagawin natin, punta tayo sa dapat may internet connection tayo na maayos. Punta tayo sa ating browser. So, ang palagi kong gamit ngayon ay Edge. Yan. Ang una-una nating i-install para maka-access tayo ng Play Store ay maghanap po tayo ng BlueStack. Yan. Type natin BlueStacks. Yun. So, yun ang BlueStacks natin. So, zoom natin ng konti ulit. Katulad ng mga video na ginagawa natin. Alright, ayan, malinaw na. So, nakikita nyo yung BlueStacks na yon, yung may green, red, and blue. So, makikita nyo yung icon na yon. And dito sa taas ay may nakasulat na BlueStacks and meron dyang website. So, i-click nyo yan. So, yan ang unang-una nyong gagawin. So, ano po yung BlueStacks? Ang BlueStacks po ay isang Android emulator. So, ang ibig sabihin po ng emulator, yung ina-allow po ng mga developer na maka-access dito sa ating desktop gamit ang ating emulator. So, i-install natin yan. So, kapag walang BlueStacks, hindi tayo makakapag-install ng mga galing sa ating cellphone na sa pamamagitan ng Play Store. So, pwede naman tayo mag-install ng mga Facebook, YouTube, tawag dito, Messenger, WhatsApp sa ating laptop. So, dito yun pumupunta dito. So, kapag gumagamit tayo ng emulator, so ang emulator po ang mag-handle ng mga apps gaya po ng ating Play Store. So, download muna natin yan para maintindihan natin. Download natin yung BlueStacks. So, dapat may maganda kayong internet. So, meron ditong download BlueStacks 5 and 10. So, sa 10 tayo, yung ating pinaka-version. Download ang gagawin natin dyan una. So, yun, na-download na natin. So, open natin yung file. Yan, punta tayo dito sa download ngayon. Direct na tayo dyan. Sa download ng ating computer yun. Dalawa yung na-download natin at padoble yung click natin. Open natin yan. Double click lang. And then click yes. So, hintay lang tayo saglit at chinecheck niya yung system. So, isang paalala po. Sa mga lumang laptop, medyo mahihirapan po kayo makapag-install nito. Lalo yung mga 1GB RAM, mga 2GB RAM. So, 3GB, medyo tagilid pa rin tayo. So, dapat po ang mga RAM ay, at least yung requirements ng PC natin ay, may 4GB, 6GB, 8GB. Kung mas maganda, mayroon tayong 16GB or 32GB. So, napaka-smooth po nitong BlueStacks na to, itong emulator na to. Kasi ang mga emulator po ay dapat ay, inaano natin yan, binabagay sa ating requirements ng PC. So, install natin. Click natin install. Agree. So, ito pong BlueStacks ay medyo malaki yung kain ng memory kaya dapat ang ating mga RAM ay medyo mataas-taas. And yung ating laptop naman dapat ay may graphics din. So, kung shared graphics, mapapagtyagaan nyo siya. Ang ibig sabihin po ng mga shared graphics yung yung normal na graphics lang ng yung video card ng ating laptop. Yung pinaka built-in, normal lang yon. Hindi katulad ng mga graphics ng Nvidia, yung ating ATI, Radeon. So, yun, magaganda yun. So, kung meron kayo yung at least 2GB na nakaseparate pa bukod pa sa ating shared graphics. So, yan, nag-i-install, nagda-download na, tapos mag-i-install yan maya-maya. So, hintay-hintay lang tayo saglit. Dapat mabilis po yung internet natin, Ayun, mapapansin nyo, ang bilis ng ating internet. So, yan, patapos na yan. 98% na, 99. So, kapag ang RAM nga po ay medyo mababa, maghahang po yung ating laptop.
Kasi po itong emulator ay medyo mabigat sa ating mga CPU or laptop or sa ating mga PC na ginagamit. So yun, downloading na. Patapos na po yan. Wait lang tayo. Dina-download lang yan sa ating laptop. So itong BlueStack, siya yung siya yung mag-a-allow sa mga developer gaya ng WhatsApp, Mobile Legends, kung ano-anong games na nasa ating Play Store ay makakagamit tayo sa pamamagitan ng ating emulator. Ito po, BlueStacks po ang tawag. Madami pong emulator, iba-iba, pero ito yung ginagamit ko lagi. Medyo nagagaanan ako dito sa aking laptop itong BlueStacks. So dito din ako nag-ML. So ito ipinapakita ko lang sa inyo kasi do sa lumang laptop ko naka-install to doon at medyo mataas-taas yung laptop natin at na-upgrade na natin. So hintay-hintay lang, malapit na tayo matapos. Ayun, nag-i-install na siya. So nag-extracting na yan, files kanina. Ngayon installing naman. So tatlong apps to ang ini-install yan. Finishing na po ang ating installation. Malapit na yun. Nandito na sa ating desktop. Yan na makikita nyo. Nandiyan na po yung ating BlueStacks. So pwede na natin maya-maya i-open yan pag natapos. Ayun, patapos na. So nakalimutan ko yung pangalan ng nag-request nito. Isa nating kawaiti kung paano daw gawin. So 99% na. So sana mapanood mo to. Hindi ko na matandaan yung pangalan mo. Basta ito isa-isang live ko nakita. Nagre-request kung paano i-install. Doon yata kina Bro Tony sa mga team niya. So hintay lang natin. I-open na natin yung ating na-download na BlueStacks. Alright, nandito na tayo. So ito yung ating step 1. Next. So kapag ganyan, kita nyo medyo naglalag. So yan. Enjoy exclusive title and special offers. Next. So click lang next. Next ulit. Ito pa-apat. So dito na tayo sa play with PC likes, control and bigger screen. So pwede natin gawing malaking screen maya yan kapag na-install na tayo. So napakagandang gamitin. So yan, makikita nyo, nandito na tayo ngayon sa ating BlueStacks app. So ito yung magko-control ng ating Play Store. So hindi po papasok sa desktop natin. Yung BlueStacks lang po yung pupunta doon. Yung mga direct PC. So pwede naman tayong gumamit ng mga games installer kung meron tayo. Pero yung pong Play Store ay dito talaga papasok sa emulator. So makikita nyo may Play Store doon, no, yung icon. So yan. Punta ngayon tayo sa Play Store. So do sa search bar, i-type natin po ang Play Store para pag-sign in tayo. So magsa-sign in tayo dito kung anong ginagawa natin sa cellphone. Ganon din po ang gagawin natin sa ating computer. So yun, open Play Store sa baba. Kita nyo sa ilalim. Open Google Play app. So hintay-hintay lang, medyo mabagal yung ating internet. Kasi kumakain na ng malaking space yan sa memory natin, kaya medyo mag-stack up or maglalagi kapag medyo ang ating computer ay medyo mababa yung specification. Ang specification po ay yung size ng RAM, yung kung anong klase ng laptop tayo meron, or may video card ba or shared graphics. So ayan, maglalagin tayo ngayon dito sa ating Play Store gamit ang ating Google account. Kahit yung mga Ninja na ginagamit nyo, pwede nyo ilagin dito. So lalabas dito yung password at email, ilalagay natin. I-cover muna natin yon, shortcut na natin. Alright, yan, makikita nyo, nandito na tayo sa ating Google Play sign in. So sa gilid na to, makikita nyo mamaya maka-access kayo. Pwede nyo i-big screen yan. Dito sa gilid yan, no? So medyo umiikot to. Sa internet yan or sa laptop, medyo laggy. Ang laggy po yung ibig sabihin medyo naghahang. Kaya kung ang inyong laptop talaga ay medyo mababa yung specification or hindi kaya tapos mabagal pa yung internet nyo, hindi po kayo makakagamit nito. Alright, yun, napalaki na natin. So pinalaki ko yung kanina dito. So makikita nyo yung mga option at settings dito, i-explore nyo na lang po. Kasi ang ituturo ka lang po dito ay ito muna kasi hahaba yung video natin. Pwede natin gawa ng ibang content dyan sa sunod. So mag-sign in muna tayo gamit ang ating email at password.
So yan dyan. Katulad ng sa mga cellphone natin, kapag nagsa-sign in tayo, ganyan din po yung lumalabas sa ating laptop. Kung paano tayo mag-sign in sa ating cellphone, sa ating Android or kahit anong cellphone. So iba naman sa ating iPhone, sa iPhone naman ay gumagamit ng mga iTunes tsaka yung Apple Store. So dito tayo ay magsa-sign in para maka-download tayo ng mga application na gusto natin at saka yung ating Play Store. So login muna tayo, sign in muna tayo. Alright, kinobayan ko yung aking email. So yan, nandiyan na, nakalagin na tayo. Na tayo. Click natin next. So yun, lumabas na. Okay, agree. Then, getting account. Access na po sa ating. So hintay lang tayo kung ganyan na yung lalabas. So huwag kayong mainip. So nasa Google Services na tayo. Parehas na parehas po yung paglalagin natin kapag bago po yung cellphone natin or luma. So dito naman tayo sa ating email. So itong email natin ay i-cover lang natin para hindi na tayo maglagay ng mga emoji. So yan, nandiyan na tayo sa ating Play Store. Nandiyan na po tayo sa ating Play Store. So makikita nyo yun o. Nakapag-install na tayo ng ating Play Store. So mag-back tayo ngayon para maintindihan nyo. Back tayo. So makikita nyo, ito yung aking channel sa YouTube. So ito po yung nakalagin dito sa ating cellphone and ngayon nandito na din sa ating laptop. So testingin natin ngayon ng isang app. Ano bang pwede nating testingin? May mga games dyan, app, books. And ang ibig sabihin po ng For You, yun yung mga ginagamit ko sa aking cellphone. Kung ano yung naka-install sa akin, yan nakalagay oh. Use on your other devices. So kung ano yung ginagamit ko sa aking cellphone, tsaka sa aking ibang cellphone pa, yan po yung mga naka-install. So makikita nyo, nakapag-install na tayo gamit ang emulator. So testing muna tayo ng TikTok. So kahit hindi naman natin yan i-login basta ma-install natin. So yung Mobile Legends, mga iba-ibang klaseng games sa Play Store, pwede nyo na ngayong laruin dito sa ating laptop. So ganun lang ang pag-i-install. So click natin to, install. So hintay lang tayo saglit. So makikita nyo, nag-i-install na siya. Depende sa internet nyo kung mabagal or mabilis. And depende din sa specs ng inyong computer. So yun ang isang paalalang sinasabi ko. Baka mamaya ay magreklamo kayo at hindi ma-install yung BlueStacks na yon, yung emulator, Android emulator na yon dahil mabagal or nagahang. Baka ako ang sisihin nyo. So at least maganda yung alam nyo na ganun ang magiging problema kapag ang inyong laptop ay mababa ang specs or mabagal yung internet. So yan, mag-install na yung TikTok natin. Alright, tapos na. So ipapakita ko maya sa inyo kung saan yan pumunta. Doon po yan pumupunta sa ating home. Sa home ng ating BlueStacks. So yun na magkocontrol ng ating mga apps. Doon siya pupunta lahat. Alright, yun naka-install yung ating TikTok. Open natin. Click open. Ang TikTok natin, nag-install na. So open natin yan. Then punta tayo ngayon sa home para kung saan pupunta yung ating app na ini-install gamit ang ating emulator. So yan, nagpapalagin na sa atin. So hindi na natin kailangan i-login yan. Pinakita ko lang kung paano mag-install. Alright, so paliitin muna natin yung screen natin. So yun, nandito na yung ating Play Store. Naka-install na. Baba muna natin to. So punta tayo sa ating home. Dito tayo sa home. Wait lang. Yan, nandito na yung ating TikTok. Naka-install na siya. So makikita nyo, ang ating TikTok ay i-control ng ating BlueStacks. So kahit anong mga kahit anong mga apps na downloadin nyo, yan, kahit anong klase ng apps galing sa Play Store, pwede nyo i-download and hindi po yan pupunta dito ha, gaya ng sabi ko. Dito po siya papasok sa ating BlueStacks na to. Ito yung emulator, ito yung Android emulator. Tandaan nyo po ha, para hindi na po kayo magtatanong sa sunod. So yan, search nyo lang ganyan, sa taas, mag-type kayo, makikita nyo naman may logo ng ating Play Store. So napakarami po ng games dyan na madadownload. Lahat po ng klaseng games nandyan na. So yan, ganun lang po ang gagawin ha kapag mag-i-install kayo ng Play Store sa ating laptop.
and pwede kayo maka-access. So gamit muna kayo ng BlueStacks na in-install ko kanina. Yun yung emulator, Android emulator. Paulit-ulit kong sinasabi. So ganun lang po ang gagawin. Okay? So sana nasusundan yung video natin ito. Kasi may mga settings dito. May help center. Yan. Napakadali lang po. Paliitin ulit natin. Punta tayo doon sa ating isang ano kanina. Ayan. Yan yung TikTok natin. So yan, makikita nyo dito sa ating TikTok. Pwede kayo mag-login dyan. So magsasign in kayo. Punta muna tayo sa ating home base. Sa ating pinaka-dashboard. Ayan. Nandito na tayo. Ayan. Nandito tayo sa ating home. So makikita nyo yung TikTok natin dito. So, lahat ng i-install nyo dyan ay magpa-plus yan dyan. Mag-a-add Messenger, Mobile Legends. Kung ano yung i-install dyan, lahat dyan papasok. Siya ang magko-control dito. Ito pong BlueStacks na to. Yan, makikita nyo yung app settings. Meron din dyan. Kung ano yung nasa cellphone natin, parehas na parehas po. Okay, click natin tong App Center. So, ganun lang guys. Sana nasundan nyo yung video natin ito. And sa mga manonood pa po dyan, sana panoodin nyo pong mabuti kung paano mag-install ng napakadali naman po. Siguro sa mga ibang mga viewers natin dyan, alam ito. Yung mga mahihilig sa computer. So yan, ang App Center, makikita nyo dyan. Lahat ng klase ng application, mga popular games, yan, na pwedeng i-play. So yung mga games po naman ng mga installer natin na ginagamit sa PC, yung mga ini-install dito ginagamit. Yung ini-install dito, ibang installer naman po yun. Ito naman po ay sa Play Store to. Mga games galing sa Play Store at mga app galing sa Play Store. Yun po yung ating content ngayon. So yun, kalimutan ko na yung pangalan na nag-request. Ito yung TikTok natin. Open ko nga. Okay, yan ang TikTok natin. So doon sa nag-request po, nakalimutan ko talaga ang pangalan. Doon yun kay Bro Tony Mix Vlog. Kina Ma'am Kakuda Pom. Shout out sa team nyo. Sa susunod na video, ang gagawin naman natin ay yung tungkol sa pag-install naman ng mga AutoCAD. May nagre-request din sa akin. Yung mga pang-design. So, madami din tayong installer nun. Pwede din tayo mag-install nun. Press F1 ang pagmaliit. Papaliitin natin, papalakihin. Yan, may command naman po dyan. Kung gusto nyo palakihin yung screen or paliitin. Tuloy-tuloy pa rin siya kasi mabagal yung net natin. Hindi makalagin. So, paliitin ulit natin. Ayun, nandun na. Okay na. So, yan. Ang TikTok lumabas na. Kanina mabagal. So, yung ating internet ay medyo humihina kasi madaming phone na nakakonect. Ilang phone yung nakakonect sa aking cellphone. So, naka-chatter lang po ito and data lang po yung gamit ko. So, yun. Yan. So, mapapalagin tuloy ako. Back na tayo. And punta tayo sa home ulit. So yun, kalimutan ko na talaga ang pangalan. Yun nga po, salamat sa request mo. Nakagawa tayo ng video dahil sa iyong request. Nakapag-vlog tayo. So yun, ito na po yung video na request mo. Sana mapapanood mo po ito. And salamat po ulit. At dahil sa iyo, nakagawa ako ng panibagong content. So matagal ko nang gustong gawing content to. Nakalimutan ko lang talaga. So yun ang ating App Center. Ito yung Play Store natin. Click lang yan. Tsaka yung mga settings natin. May camera din. Ito yung TikTok natin. And nandiyan yung TikTok. Bawat install nyo po, dito yung pupunta. I-under yan ang BlueStack natin. Siya ay mag-handle dyan lahat ng klase ng apps. Okay, yun. Sa mga nandyan po, maraming salamat po sa mga nanood. Sana nasundan nyo yung ating video na to. And kung gusto nyo gawin to, pwede nyo pong itry sa inyong mga laptop. Kung may mga laptop po kayo. Gaya po ng sabi ko, dapat ay maganda po yung specification ng inyong laptop para hindi po siya maghang. Okay, ayun. So, magpapaalam na po ako sa inyo lahat and see you po sa next vlog. And sa lahat po ng team na nandito, na nanonood, maraming salamat po. So, iniimbitahan ko po kayo sa gaganapin kong birthday grand live stream. And sa ating 100k subscriber, Kuya Ay, salamat ulit sa iyo ha. Shoutout sa iyo ni Ate Marlene. Sa lahat ng team mayor, shoutout. And sa lahat ng team na nagsusupport, maraming salamat sa inyo lahat. And ayun po, papaalam na ako sa inyo lahat. And sa mga kapwa technician ko na nanonood, yan. Mga simpleng content lang muna ang ginagawa natin kasi wala tayong repair dito ngayon. Dahil sa Finland ay nag-aaral muna tayo ng language bago makapagtrabaho. So sa susunod na video, kung ano ang gagawin natin na content, basta
makakatulong sa ating mga viewers, walang problema. So yun, maraming salamat sa inyo lahat. Magpapaalam na po ako sa inyo lahat and paalam po. Bye bye. God bless you all. Keep safe.